Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matinding kalukuhan ito mga kaibigan. Nagkakabistuhan na ang mga kalukuhan, mga lihim na nabubunyag na po utay-utay. Sapagkat 37 tauhan ni Mayor Baste diyan po sa Davao, kumpirmado positibo, gumagamit to ng pinagbabawal na gamot. Sa madaling salita, ay isang addict sa pinagbabawal na gamot. Napapaligiran ng mga addict itong si Mayor Baste dahil ito pong 37 na katao ay kanya pong mga tauhan. Matindi ito. Iyan po lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Shoutout po sa lahat. Palakpakan muna tayo. Pangpagana. Nako po. Pasensya na po sa aking background. Nandito po tayo sa car ngayon. Dahil medyo busy po tayo. Habang busy, abala, ay nagkaroon po tayo ng pagkataon para makapaghatid sa inyo ng ating maliit na komentaryo, pagtatalakay tungkol dito sa issue po na 37 nagpositibo sa pinagbabawal na gamot. Mayor Baste ay napapaligiran ng mga tauhan niya na mga adik. Nako po. Para naman sa lubos nyo pong maunawaan, mga kaibigan, ay hayaan nyo pong ihatid ko sa inyo. Samahan nyo po ako at pakinggan na panoorin, pakinggan itong artikulo na nagkukonfirma na itong tauhan ni Mayor Baste ay mga adik. Kumpirmado, positibo, na gumagamit ho ng pinagbabawal na gamot. Eto, mga kaibigan. Kita siguro diyan, eto po. Medyo baliktad, 37 tauhan ng Davao City Government positibo sa drug test. Aba, marami-rami ito. 37? Ay, paano na yung pinaglalaban mo? Mayor Baste. Na nagmamalinis ka? Kung matatandaan nyo po mga mahal, kung taga-subaybay, itong si Mayor Baste ay nananawagan dito po kay kasalukuyang mahal natin Pangulo na bumaba na sa pwesto dahil bangag daw po itong ating kasalukuyang Pangulo, bangag sa pinagbabawal na gamot ang pamilya niya at kasama siya sa mga nananawagan na bumaba sa pwesto na ang dahilan ay ito ngang bangag daw sa pinagbabawal na gamot ang ating kasalukuyang Pangulo. Ay ikaw naman pala ang bangag Mayor Baste. At mga tauhan mo nakapaligid ang bangag. Nagmamalinis ka, linisin mo muna yung iyong nasasakupan bago ka magmalinis. Eto, diretso po natin. Ikinalulungkot ni Surigao del Norte Representative Roberto S. Barbers ang balita na nagpositibo sa drug test ang 37 tauhan ng Public Safety and Security Office ng Davao City. Naku po, kaya ka, Mayor Baste, dahil ito pala ay public safety. Paano magiging safety ito? And Security Office ng Davao City. Napakalaking kalukuhan ito, mga kaibigan. Isipin mo, ito. 37 tauhan ng public safety
and Security Office ng Davao City. Anak ng katakot-takot. Paano magiging safety yan? Ha? Ay mismo nga nagpapatupad ng safety at nagpapatupad ng security ay mga bangag. Ha? Oh. Ano ang masasabi mo dyan, Mayor Basti? Maliwanag ho. Maliwanag ho dito na itong kanyang tatay at ang kanyang anak ay nagtatago dito sa mga salitang drug war. Para lang mapaniwala ang taong bayan dahil ng mga nakaraan administrasyon. Ang kanyang tatay ay maraming napaniwala sa salitang tukhang na ginagamit lang ho na ikangay doktrina na maganda ang layunin, ba't hindi ho? Ganito din po ang ginawa ng kanyang anak. Naglunsad ng drug war na parang kanyang sarili, ang kanyang Pilipinas, walang pakundangan na basta na lamang sinabi na drug war. Hindi man lang dumaan sa proseso. May DILG secretary tayo, may pangulo, may mga kinaukulan na dapat dumaan ho. Ay hindi man lang ho dumaan basta nagdeklara ng drug war. Ay ayaw-ayaw naman po ng ating pangulo ng ganyan. Dahil kung mayroong mga adik ho, kailangan dumaan sa tamang proseso. Ikulong, wag paslangin. Hindi po tayo pumapabor sa mga adik. Yan po ay wala sa rule of law na kapag gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang isang tao ay hindi po kailangan paslangin, kailangan pong managot sa ating batas. Kung kailangan ikulong ng habang buhay, dapat ikulong ho. Ba't ginawa ho nilang parang manok ng kanyang tatay. At siyempre, itong si Baste, nung nakaraang ilang buwan, ilang buhay agad na po ang binawian nung magdeklara siya, self-proclaim na magdeklara siya, sila nga nakakaalam ng drug war. Tapos ito, in relation, makikita nyo ho, ang tauhan niya, ang nakapaligid sa kanya ay mga adik. Dapat siya ng una mong ginawa na nilinis. Ay mga adik yung nasa paligid mo pero huwag mong paslangin yan. Huwag mong ipapaslang, Baste. Dumaan ka sa rule of law. Okay, diretso po tayo mga kaibigan. Ito, ayon kay Barbers, maging ang syudad ng Davao kung saan nakatira ang galit sa illegal na droga ay hindi ligtas, kaya kailangan ng whole government approach para tugunan ang problema sa illegal na droga sa bansa. Nako po. Matindi ito. Tama-tama, suntok sa buwan yan. Nadali ka. Baste. Mismong ikaw ang nagpapatigil dyan. Ikaw pala naman ng mga tauhan mo ang ika nga po lulong sa droga. Kayo ba mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, dahil para sa akin ang sarili kong pananaw, ito'y punto de vista, public opinion ko po na para sa akin, kailangan ho itong i-drug test. Kung talagang malinis ang iyong pagkatao, Mayor Baste, voluntary ka, hindi kita pinipilit, ito isang public opinion. Pwede ka mag-voluntary na magpa-drug test at nang sa ganon malinis ang iyong pangalan na ikaw ay isang gumagamit din na pinagbabawal na gamot. Dahil ang iyong mga tauhan, nakapaligid sa iyo ng mga tauhan ay mga adik. Hindi mo maalis ang duda ng taong bayan na nagpapasweldo sa iyo na ikaw ay isang bangag din, na ikaw ay gumagamit di umano ng pinagbabawal na gamot. Pabor ito sa iyo. Kung wala kang tinatago, bakit hindi ka voluntary? Hindi kita pinipilit. Bakit hindi ka mag-voluntary na ika nga po'y magpa-drug test? Yan ay isang punto de vista, public opinion. Baka pwede. Ay para sa akin, pag wala akong tinatago, pag hinamon akong ganyan, kusa ako. Gagawin ko at nang malinis ang aking pangalan.
Oh, di ba? But anyway, wag na po tayong umasa na ito ay ika nga'y mag-voluntary drug test. Alam niyo ho ito, marami itong tinatago mga kaibigan. Itong pamilyang ito, yung kanyang ama, 147.6 billion. Ang ika nga po yan natuklasan, inutos dito kay Secretary, inutusan si dating Health Secretary Duque. Na ika nga po ilipat sa ibang ahensya. Saan napunta yung iba? Nagkaroon po may kubita. Siya po ang utak. Pambihira. Yung kanyang anak, si Sara Duterte, Vice Presidente, ito nga 125 million. Saan niya ginastos? Sa loob ng 11 days. Pinaliwanag naman. Ginastos ng 11 days. Ba't ang hindi maipaliwanag, mga kaibigan, ay kung saan ginastos ng 11 days. Naku po, Diyos mio, Diyos Rode Malabirin. Ay itong huli. Itong si Pulong, ilang milyon din ho. Ang ika nga po hindi rin maipaliwanag, napakalaki, milyones ho. Naku po. At syempre, itong si Basti, mga kaibigan, ay marami rin pong issue tungkol naman dito sa pinagbabawal na gamot. Naku po, pamilya nyo, dapat kayo ay isang huwaran dahil ang tatay nyo ay isang presidente. Imbis na tumulong sa gobyerno, ang gagawin ho ay ganyan. May mga maitim na balak, kasama kayo at magkakasangkot kayo. Basti, Duterte, basta Duterte. At kasama nyo ang mga DD shit vlogger. Okay, alright. Yan po muna mga kaibigan ang latest update. At any reaction diyan po sa comment section. Pwede po kayong mag-iwan ng anumang public opinion. Isang like lang po sa video na ito. Pasensya na po sa ating background. Wala po tayo ngayon sa ating studio. Nandito po tayo sa car, at medyo maingay ata ng kaunti. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Bye-bye. Palakpakan.